Ang ganda ng zombie short film na to na gawang Pinoy. Magsisimula itong lahat sa isang school na bigla ang magkakagulo matapos ngang may kumalat na mga zombies. Susundan natin dito ang ilang mga estudyante na gagawin ng lahat para makasurvive kung saan magtatago and makikipaghabulan nga sila sa mga zombies na dati nilang mga kaklase. Title ng short film ay Gayuma and sobrang kudos sa mga gumawa ng short film na to. Kahit hindi ko maintindihan yung sinasabi nila, nasundan ko pa rin yung kwento eh. Bihira ako makakita ng magandang zombie movie nga dito sa Pilipinas and ang ganda ng pagkakagawa nila dito and for me, effective naman. Kitang-kita mo na inspired nga ito sa All of Us Are Dead pero Pilipinas version. Ang ganda ng galaw ng mga zombies, nakakatuwa yung mga habulan nila na ayun yung aabangan mo sa isang zombie movie. Medyo naaalala ko nga dito yung magandang Filipino zombie movie na Diingon Nato and ang ganda rin nun, so panoorin nyo. I'm not sure if gawa ba to ng isang estudyante pero ang galing. Ang ganda kahit obvious na limited lang yung budget nila. Sobrang na-appreciate ko yung visual, cinematography, and camera movement na hindi sila tamad sa mga shots nila and talagang gumagalaw yung camera eh. Nakakatulong din kasi talaga yung handheld shots nga nila, lalo na nga doon sa mga habulan kasi yung pag-alog-alog ng camera, nakakatulong siya to sell nga yung kaba and takot na nararamdaman ng mga characters eh. Gusto ko din purihin yung H-MUA nila or yung hair and makeup and prosthetics team nga nila kasi kahit papaano, realistic naman yung mga dugo-dugo and syempre, nakatulong din naman yung maganda nga nilang mga acting. Again, hindi ko sigurado kung magkakaklase ba itong buong cast na to or mga actors sila pero kasi napansin ko, walang awkward gumalaw and kahit yung mga extra, maganda naman din enough yung acting. Alam niyo yung babaeng nagayuma na naunang naging zombie? What a performance sa kanya and sa lahat ng umacting bilang zombie dito kasi nakakatakot silang tignan eh. Okay din naman yung color grading and kung ano man yung camera or lens na ginamit nga nila dito, it's effective kasi it looks cinematic naman most of the time and again yung color grading nga, hindi siya masyadong bumibitaw or paiba-iba and talagang nagbe-blend yung scene with one another. Nakamanghalang kasi talaga and sobrang kudos talaga sa mga actors, sa buong crew nila and sa director nito kasi sobrang dami nila eh. Hirap niyan i-direct and somehow na pull off nila, dagdag mo pa nga yung location nila na halos buong school nila, naikot nila eh. Masaya kaya tignan ng habulan nga nila doon sa hallway ng school, yung sa mga classrooms, kasi Pilipinas na Pilipinas yung itsura niya, tapos may mga zombies nga. So alam mo yon, saan ka makakakita ng ganun dito sa Pilipinas? Siguro kung meron man yung zombie story nga doon sa SRR, pero yun nga, parang ganun din kasi yung nagawa nila dito, pero limited budget lang. Hindi rin naman ako sigurado kung magkano nga yung budget nila pero siguro sasabihin ko, panigurado, hindi kalakihan pero nagamit nga nila ng maayos. Siguro may mga nitpicks lang like bumibitaw nga yung focus, yung sound design, yung continuity and editing na pagkakatahi-tahi nga pero sobrang minor lang nun na hindi mo din halos mapapansin unless ikikritik mo rin talaga eh. So I'm not sure pero feeling ko gumamit sila ng AI doon si aerial shot nga nung school na pinakita nga marami nang ang zombie. And okay lang naman yon kasi nga limited budget lang naman din to and I think for school project lang din naman. So okay lang yon. Masama kasi yung malaking kumpanya ka na nga na ang dami nyo nang kinikita, ang laki-laki ng budget nyo, tapos gagamit pa kayo ng AI. Ayun yung masama. Pero sa case nila, okay lang. Tsaka to be fair doon lang naman nila ginamit and wala naman sila, hindi naman nila in-overuse. Uulitin ko, gusto kong purihin yung mga actors nga nila dito, mapatao man or zombies, kasi makikita mo sa mukha nila yung dedication nila sa role nila eh. May din pala yung twist doon sa dulo and I like the idea nung gumamit nga sila ng isang ermitanyo or albularyo na nagbigay nga nung gayuma kasi alam mo yon, may parte yung story na sariling atin pa rin dito sa Pilipinas. So yun, hindi ko na i-rate tong short film na to pero I would say, sobrang laki ng potential ng mga tao behind the short film. Malayo yung mararating nila kung ipagpapatuloy pa nga nila kasi kung ngayon pa lang na limited yung budget nila, maganda na yung nagawa nila, how much more if mas malaki na yung budget nila. Ayun lang, panoorin nyo na nga lang tong Gayuma sa YT kasi sobrang deserve nga nila yung views. Enjoyin nyo lang and sana dumami pa yung mga ganitong filmmakers dito sa atin. Yun lang. Thank you.